Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rudy. Taong 1968. Probinsya ng Aklan. Mula sa Iloilo, ipinadala sila Mario ng lolo sa Aklan dahil sa katigasan ng ulo. Palagi silang nasasangkot sa mga kaguluhang dulot ng pag-inom. Layunin ng lolo na turuan ng leksyon ang magpinsan kung paano pahalagahan ng buhay. Maging ang pagpapakahirap bago makuha ang isang bagay. Ang pangingisda ang nakikita ng lolo na pinakamabisang paraan. Dahil maganda ang takbo ng negosyo ng tiyuhin na si Tio Mitoy. Bakit nakatunganga lang kayo dyan sa labas? Pumasok na kayo at magpalit ng mga nabasadyong damit. Mahirap na sa unang araw nyo pa lang Dapuan na kayo ng sakit. Kapag tapos na kayo magpalit, pumunta na kayo sa sala para makapag-usap tayo. Bago kayo ihatid sa tutuluyan yung bahay. Wika ni Tio Mitoy. Makikita ang pagtatakas sa mukha ng magpinsan. Ang buong akala nila, titira sila sa marangyang tahanan ng tiyuhin. Bili ng lolo ng dalawa na magbigyan ng espesyal na pagtrato si Rudy at Mario. Hanggat maaari, itrato ito bilang mga regular na tauhan ng tiyuhin. Pinapagawa niya ito bilang parusa sa pagiging sakit sa ulo ng mga magulang. Grabe, sayang naman. Akala ko dito na tayo titira. Napakagara pa naman Sa tingin mo Mario, anong klaseng bahay kaya yung titirahan natin? Mukhang ayaw ni Tio na makasama tayo sa bahay niya Wika ni Rudy. Hindi ko lang alam Pero tama ka. Parang ayaw tayong kasama ni Tio. O baka naman may inutos sa kanya si Lolo. Kaya pinag-iigpitan niya tayo. Ang mabuti pa siguro, mauna na ako maligo Giniginaw na ako Diyan ka na muna. Tugon ni Mario. Nang matapos ang dalawa sa pagligo, kagad naman silang pumunta sa sala para sa mga detalye ng trabaho. Nang matapos naman silang makausap, bagamat umaambon pa pinahatid na sila sa bahay na tutuluyan kasama ng paunang bali nila sa trabaho. Perang magagamit na pangkonsumo sa araw-araw. Nang makarating sa lugar, nakilala nila si Aling Tekla, ang may-ari ng bahay kung saan sila mangungupahan. Matanda na ito, ngunit mabait at malumanay kung magsalita. Maulang araw sa inyong dalawa. Kayo ba yung mga bagong trabahador ni Mitoy? Aba kay babata niyo pa pala. Ang mabuti pa, pumanhik na kayo sa itaas. Ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. Ako nga pala si Aling Tekla. Bihira lang ako dito sa paupahan. Mas madalas na kayo lang ang narito. O siya, sige, maiwan ko muna kayo. Wika ni Aling Tekla. Umakyat sila Rudy at Mario sa may kalumaang bahay. Ang disenyo nito ay may bakas pa ng impluwensyang Kastila. Ngunit kagad naramdaman ng magpinsan na merong kakaiba sa lugar. Bagay na normal lamang sa mga lumang tahanan. Mas luma pa yata to dun sa kinakatakutang bahay sa lugar natin, Mario. Sa tingin mo, tayong dalawa lang ba yung titira dito? Sana naman hindi, no? Baka meron pa tayong ibang makakasama. Wika ni Rudy. Oo nga pinsan Sana nga meron pa. Parang hindi ko kayang ipikit yung mga mata ko.
para matulog sa ganitong lugar. Ano bang iniisip ni Tio Mitoy at ni Lolo? Balak yata nila tayong patayin sa nervyos dito eh. Dagdag ni Mario. Maya-maya pa, may narinig silang mga yabag ng tao. Papalapit ito sa kanila. Pasensya na kayo at medyo may kalumaan na itong bahay ha. Hindi ko na din napalinis. Ura-urada lang na nagsabi si Mitoy. Kung may oras kayo, kayo na lamang ang maglinis ng bahay. Wala pa kayong makakasama dito. May 4 na kwarto ang bahay. Kayo na ang bahalang pumili ng kwartong gagamitin nyo. Nasa baba ang lutuan maging ang palikuran. Kung may kailangan naman kayo, magsabi lang kayo. Yang nakikita nyong bahay sa unahan, merong mangga. Yan ang bahay ko. Puntahan nyo lamang ako kung may kailangan kayo dito. O eto, magkape muna kayo at pagsaluhan nyo lang itong tinapay. Yung mga panlinis, nasa bodega din sa baba katabi ng kusina. Sa aparador naman dito sa unang kwarto, may mga inilagay na akong maipangsasapin nyo sa mga higaan. Kaya kayo na din ang bahalang mag-ayos ha? Ano, meron ba kayong tanong? Bilin ni Aling Tekla. Aling Tekla, gumagana po ba yung ilaw nyo dito? Baka naman po masyadong madilim. Bukod po doon wala na ho kong ibang itatanong. Sana naman may malapit man lang dito na tindahan. Wika ni Rudy. Aling Tekla, wala ho bang multo dito? Diretsahang tanong ni Mario. Natawa naman ang matanda sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman nangangagat ang mga multo dito. Pero mas dapat kayong matakot sa aswang na kumakatok sa mga bahay. Mabuti pala, napaalala mo iho. Huwag kayong magbubukas ng pinto sa gabi kapag may kumakatok ha. Maliwanag ba? Nito kasing mga nakaraang buwan, may mga balitang pananalakay ng aswang sa mga kabayan. Kaya siguraduhin niyong nakasara ang mga bintana at pinto ng bahay na ito bago kayo matulog. Ang tindahan naman naroon lang sa bahay ko. Iyon ang pinakamalapit na tindahan dito. Sige na, kayo na munang bahala sa bahay na ito. Heto ang susi sa pinto. 2 yan. Tag-isa kayo. O shit, mauuna na ako. Tugon ni Aling Tekla. Kagad din naman itong umalis ng tahanan. Naiwan ang magpinsan na tulala sa isang banda. Mas malala pa pala sa multong meron sa lugar na to. Ang mabuti pa siguro, kumilos na tayo Mario. Unahin nating tignan to mga pinto at bintana ng bahay. Mahirap na. Ayoko pang maging hapunan ng aswang no? Wika ni Rudy. Mabuti nga. Tsaka wala pa tayong makakain para mamayang hapunan. Tignan na lang siguro natin kung anong tinda ni Aling Tekla no? Mahirap na kung mamayang hapon pa tayo maghanap. Mas maigi pa yata na huwag tayong magpaabot ng dilim sa daan. Teka Rudy, maiba nga ako. Nasabi ba nila Tiyo kung anong magiging trabaho natin? Tanong ni Mario. Bagamat alam nilang pangingisda ang pangunahing negosyo ng tiyuhin, subalit wala naman itong nasabi kung ano ang partikular na trabahong gagawin. Minabuti na lamang nila na antayin ang sasabihin ni Tio Mitoy. Bili ng tiyuhin, mag-antay lamang sila sa tahanan. Ipapatawag na lang sa oras na may trabaho na para sa kanila. Nang araw na yon, nag-ayos sila sa bahay. Nilinis ang loob na puno ng agiw at mga alikabok sa mga muebles. Nagpasya silang kunin ang unang 2 kwarto malapit sa sala.
Maging ang loob nito ay puno ng agyo at mga alikabok sa mga kagamitang natatakpan ng tela. Ngunit nang malinis naman nila ito, bahagya silang nakaramdam ng tuwa dahil nagbago ang itsura ng lugar. Naging mas maganda ito at maaliwalas. Mario, nagugutom na ako. Ang mabuti pa siguro, puntahan na natin si Aling Tekla. Bumili na muna tayo ng mga pangkonsumo dito. Hindi natin alam kung kailan tayo ipapasundo ni Tio eh. Kaya mas maganda, tipirin na muna natin tong binigay sa atin. Mungkahi ni Rudy. Dito lamang sila naging responsable sa paghawak ng pera. Kung dati ay wala silang pakundangan sa gastos at pagwawaldas ng pera mula sa mga magulang. Ngunit ngayon, nakita nila na mahirap kapag walang hawak na pera sa kamay. Gustuhin man nilang suwayin ang mga magulang sa pagkakataong yun. Pero batas ang pasya ng lolo. Wala silang ibang pagpipilian kundi sumunod o kalimutang parte sila ng pamilya. Minsan, sa tingin mo ba, seryoso si Aling Tekla doon sa sinabi niya tungkol sa aswang? Alam ko madami na tayo napakinggang kwento tungkol doon. Pero hindi pa naman ako nakakakita kaya hindi ko sigurado kung totoo ba sila. Pero parang kahit saan tayo pumunta, may kwento tungkol doon eh. Kaya nga naisip ko, bumili na tayo ng maraming asin at bawang. Baka sakali lang kailangan natin. Ano sa tingin mo? Wika ni Mario habang naglalakad palapit sa tindahan. Hindi naman nila kagad napansin na may lalaki palang naroon at nag-iinom. Totoo ang mga aswang, iho. Nakakita na ko. Tama ang kasama mo. Kailangan nating maghanda ng maraming asin at bawang. Kung ayaw niyong gawing kayong asosena ng aswang. Kayo ba yung mga bagong lipat sa lumang bahay ni Aling Tekla? Abae, mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapagabi sa labas. Paborito ng aswang ang mga dayo at bagong salta dito. Wika ng lasing sa tindahan ni Aling Tekla. Hoy Victor, huwag mong masyadong tinatakot itong dalawa. Nasabihan ko naman na sila tungkol sa banta ng aswang. Ang mabuti pa umuwi ka na din. Baka mamaya ikaw pa ang matsyempohan nun. Wika ni Aling Tekla. Nako, wag nila akong susubukan. Matagal na akong takot. Baka matikman nila itong kabaw ko. Hala sige, uuwi na ako. Ilista mo na lang muna Aling Tekla yung alak ha. Tugon ni Mang Victor. Pasuray-suray itong papalayo sa lugar. Magandang hapon po Aling Tekla. Kakatapos lang po naming maglinis ng bahay. Bibili lang po sana kami ng mga pangkonsumo. Hindi pa namin alam kung saan ang merkado dito Kaya sa inyo na ho muna kami bibili. Tsaka, maaari ba naming lagyan ng dagdag na harang yung mga bintana sa bahay? Mukhang mahina na po kasi yung kahoy. Sigurado ko, kaunting puwersa lang doon, siguradong magigiba na Wika ni Rudy. Kagad namang pumayag si Aling Tekla. Batid nito na nag-aalala ang binata sa kaligtasan nila dahil sa mga usaping aswang. Isa pa, mismong si Aling Tekla na din ang nagsabi na hindi niya masyadong naalagaan ang bahay na yon. Nang matapos naman sa pamimili ang magpinsan, kagad silang bumalik sa tahanan. Sa lamig ng panahon, mas ginusto nilang nasa loob na lamang para makaramdam ng init sa katawan.
Bandang alas 5 nang tawagin ni Mario ang atensyon ng pinsan. Pinsan, halika dali. Tignan mo, may tao sa labas. Kanina pa nakatayo yan sa gilid ng puno eh. Sa tingin mo, ano kayang sadya niya dito, no? Ilang minuto nang nakalipas, ni hindi pa nga gumagalaw yan. Wika ni Mario. Makikita mula sa siwang ng bintana ang taong nakatayo sa may labas ng tahanan. Nakasandal sa puno at tila nakamasid sa kanila. Ang inaalala lamang ng dalawa, baka masamang tao ito. Wala naman silang kapitbahay doon at si Aling Tekla lamang ang pinakamalapit sa kanila. Naisara mo na ba yung lahat ng pinto at bintana natin? Hayaan mo lang yan. Maganda ka lang. Kung sakaling subukan niyang pumasok dito, siguradong sakit ng katawan ang aabutin niyan sa atin. Wika ni Rudy. Hindi nila iniisip na aswang ito dahil maliwanag pa naman ng mga oras na yon. Ang alam nilang dalawa, sa gabi lamang sumasalakay ang aswang. Sa isip naman ni Rudy, dalawa naman sila laban sa isa. Kaya mas malaki ang tsansa nilang manalo kung magkagipitan. Pero maya-maya pa, nag-umpisa nang maglakad ang tao papalapit sa tahanan. Tumayo ito sa harapan ng pintuan. Ngunit matapos yun, naglakad na ito papalayo papunta sa masukal na kakahuyan sa gilid. Mukha yatang hindi uso ang umaga sa aswang dito ah. Ilagay mo na yung mga barikada natin sa bintana at pinto. Siguraduhin mong nailagay mo lahat ah. Pati yung dun sa 2 bakanting kwarto. Maigi pa yata eh. Permanente na yun, wag na nating tanggalin. Wika ni Rudy. Kinabahan ito sa ginawa ng lalaki. Kagad nilang sinigurado na nakasara ang lahat, maging sa baba at palikuran sa kusina. Mabuti na lang, kahit papano may kaalaman sa pagkukumpuni ang dalawa. Pagsapit ng dilim, bandang alas 8 tahimik na at nakaupo sa sala ang magpinsan. Hindi makatulog dahil tila namamahay pa sila. Malamig pala dito sa gabi, pinsan, no? Sa tingin mo, ano kayang pakay nung taong nakita natin kanina? Di ko lang masyadong nakita yung itsura eh. Pero alam kong mahaba yung buhok. Alam mo, natatandaan ko yung kwento ng kaibigan ko tungkol sa mga aswang. Hindi daw sila basta pumapasok sa mga bahay, maliban na lang kung iimbitahan mo sila. Kaya siguro sinabihan tayo ni Aling Iska na wag pagbubuksan ng pinto kung sino man ang kakatok. Eh parang iniimbitahan mo na din yung aswang na pumasok eh. Wika ni Mario. Oo nga eh. May narinig na din akong ganyang kwento. Tsaka sino ba naman ang matinong tao na magbubukas ng pintuan sa kalagitnaan ng gabi? Alam mo, lumalalim na yung gabi, no? Ang mabuti pa siguro, subukan na nating matulog. Baka bukas, ipasundo na tayo nila Tiyo eh. Tugon ni Rudy. Pinikit nila ang mga mata at pinipilit nilang makatulog. Mga kuliglig at marahang patak ng ulan lamang ang maririnig sa paligid. Pati na din ang huni ng mga palaka. Ngunit kahit anong pilit ni Rudy na matulog, hindi niya magawang ipikit ng matagal ang mga mata. Tila parating may nakatingin sa kanya at iniisip na sa oras na ipikit ang mga mata, may susunggab na kung ano mula sa kadiliman. Habang sa kabilang kwarto naman, madidinig na ang paghilik ni Mario. Nako, mabuti pa tong damuhong to. Ang sarap na ng tulog. Nakakainggit. Paano niya kaya nagagawang matulog ng komportable dito?
Tanong ni Rudy sa sarili. Nang walang ano-ano'y nakarinig ito ng tila may naglalabas sa labas ng tahanan. Dinig niya ang mga paang nagtatampisaw sa tubig ulan. Pero ayaw niya itong tignan. Wala itong lakas ng loob para silipin yon. Dahil madilim na sa labas at kung susubukang mang tignan, kagad makikita ng tao sa labas ang ilawan. Nanatili lamang nakahiga si Rudy. Pinapakinggan ang mga yapak ng tao sa labas, pati na rin ang hilik ng pinsan. Sinubukan na lamang ni Rudy na abalahin ang sarili sa pag-iisip sa mga bagay sa nakaraan. Kung gaano kagulo ang buhay nila ni Mario bago sila pumunta sa probinsya. Kung paano sila palaging nasisermonan ng mga magulang dahil sa kahiyang dala. Isa-isa itong pumapasok sa isipan ni Rudy. Nasa tagal nang nabubuhay sa mundo. Nang mga oras lang niya ito namuni-muni. Hanggang sa napabalikwas si Rudy nang may biglang kumatok. Subalit hindi mula sa pinto sa labas, kundi sa pinto ng kwarto. Uy, pinsan, gising ka pa ba? Nadidinig mo ba yung nagtatampisaw sa labas? Nagising ako bigla eh. Akala ko umaga na. Wika ni Mario. Napakamot naman ng ulo si Rudy sa sobrang gulat at pagkainis sa pinsan. Nanatili lamang itong nakahiga sa katre. Nakakagulat ka naman. Matulog ka na nga lang ulit. Ano naman balak mong gawin dyan? Lalabas ka? O sige, para katayin ka niyan. Kagaya nga ng sabi mo, hindi naman yan makakapasok dito sa bahay. Huwag mo lang pagbubuksan. Naglalakad ka pa naman ng tulog. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Wika ni Rudy. Ngunit biglang napaisip ang binata. Oo nga pala, naglalakad nga pala ng tulog tong si Mario. Paano kung bigla niyang buksan yung pinto sa sala habang wala siyang malay? Wika ng binata. Dahil dito, napagpasyahan ni Rudy na bukas, maglalagay sila ng harang na hindi basta mabubuksan ni Mario kapag tulog. Ilalagay niya ito sa kwarto ng pinsan para na din sa proteksyon ni Mario. Mag-aalas 12 na nang mawala yung naglalakad sa labas ng bahay. Subalit napalitan ito ng pagkatok sa pinto. Sa pagkakataong yon, napasugod na si Mario sa kwarto ni Rudy at nagpumilit itong buksan ng pinto. Pinsan, hindi na ako yung kumakatok ha. Anong gagawin natin? Mukhang tipo talaga tayo ng aswang eh. Umuwi na lang kaya tayo sa atin. Makiusap na lang tayo kay Lolo na magbabago na tayo. Wika ni Mario. Natila nabahag ang buntot dahil sa pagkatok na narinig. Ano ka ba dong? Katok lang yan. Ayusin mo nga yung sarili mo. Ikaw na nga ang nagsabi na hindi naman yan makakapasok kung hindi natin pagbubuksan. Ang mabuti pa, maglatag ka na lang dyan sa baba ng higaan ko. Diyan ka na matulog para matahimik ka. Tugon ni Rudy. Bagamat pati siya nakakaramdam na din ng kilabot. Subalit hindi niya ito pinapahalata sa pinsan. Kailangan nilang manatiling kalmado at matino ang pag-iisip kung ayaw nilang maging hapunan ng aswang. Kagad namang naglatag si Mario. Pinakinggan nila ang marahang pagkatok sa pinto. Titigil lamang ito ng ilang minuto at muling babalik sa pagkatok. Nagpatuloy ito hanggang sa hindi na malaya ni Ruding nakatulog na pala siya. 6:00 ng umaga nang magising ang binata. Habang si Mario naman
Tulog mantika sa sobrang lamig ng panahon. Marahang binuksan ang bintana ng kwarto para sana tignan ang paligid. Subalit nababalutan ito ng makapal na hamog, kaya wala siyang makita sa labas. Ay, grabe naman ang ginaw dito. Gising na, Mario. Magpainit ka na ng tubig sa baba. Sobrang ginaw eh. Utos ni Rudy. Pilit niyang ginigising ang pinsan. Pasimple pang sinisipa ni Rudy si Mario para tumayo ng higaan. Pero kahit anong gawin, tila ayaw nitong magising. Kaya napilitan si Rudy na bumaba ng silid para makapag-init ng tubig at makapag-almusal. Bandang 7:30 nang matapos si Rudy sa paghahanda ng agahan. Kape at pansit ang niluto nito. Sakto para sa malamig na panahon. Ang sarap naman yung niluto mo, Insan. Sakto sa malamig na panahon. Wika ni Mario, na nooy nauna pa sa kanya na umupo sa lamesa. Alam mo, kakaiba ka din talaga, no? Kakaiba yung katamaran mo. Kunwari ka pang tulog kanina para akong gumawa sa kusina. Mamaya, ikaw ang maganda ng pananghalian at hapunan. Hindi na ako kikilos. Wika ni Rudy. Habang si Mario naman ay tawang-tawa sa itsura ng pinsan. Maya-maya pa, matapos makapag-almusal, lumabas sila para tignan kung ano ang nagtatampisaw kagabi. Ay, inaantok pa talaga ako eh. Hindi ko na lang namalayan na nakatulog na ako kakapakinig dun sa kumakatok. Ano kayang itsura ng aswang kagabi? Napapaisip ako eh. Wika ni Rudy. Hanggang sa may biglang nagsalita mula sa likuran. Ang sabi ng ibang nakakita, magandang babae ang aswang. Pero sa oras na makapasok ito sa bahay, bigla itong nagbabago ng anyo sa mabagsik na aswang. Siguradong uubusing nito ang nasa loob ng tahanan. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko susubukang buksan ang pinto kahit anong mangyari. Wika ng matandang lalaking palapit sa kanila. Magandang araw sa inyong dalawa. Ako nga pala si Puldo. Tauhan ako ni Mitoy. Heto't pinabibigay niya sa inyo mga konsumo sa darating na 1 linggo. Masama ang panahon at walang paglalayag sa laot hanggang sa matapos ang masungit na panahon. Baka 2 linggo pa ito bago matapos. Kaya bili ng tiyuhin nyo na wag muna kayong maglalalabas dyan sa bahay nyo. Mahirap na. Wika ni Mang Puldo. Dala nito sa sako ang mga kailangang gamit ng magpinsan. Tila kahit nabilinan ng lolo ang tiyuhin na hayaang matuto na kumayod ang dalawa. Hindi sila kayang tiisin ni Tio Mitoy. Dagdag pa ang banta ng aswang na marahil hindi alam ng lolo. Nako, maraming salamat po Mang Puldo. Pakisabi po kay Tio, maraming salamat po dito ha. Ang dami yata nitong tuyo at daing. Hindi kaya kami mapurgaw magkagalis dito. Biro ni Rudy. Katulad ng nabanggit sa lugar, bukod sa tindahan ni Aling Tekla, wala na silang pwedeng pagbilhan ng makakain. Malayo din ang bayan para bumili ng mga pangkonsumo. Kung ganun po, ilang linggo din kaming nakaburo dito sa bahay. Mukha naman walang mapapasyalan dito eh. Tsaka Mang Puldo, ano po bang gagawin namin para maitabo yung aswang? Paano ba namin malalaman kung aswang yung kumakatok? Tanong ni Mario. Walang paraan para pigilan ang pagkatok ng aswang.
Pero malalaman nyo naman kung aswang ang kumakatok kapag hindi ito nagsalita o nagpakilala. O kaya naman yung marahan at walang tigil na pagkatok sa pinto. Sinyalis yun na merong aswang sa labas. Tsaka heto ang lana. Ilagay nyo yan sa malapit sa pinto para malaman nyo kung masamang nilalang ba ang nasa labas. Bigla yang kukulo kapag may aswang sa paligid. Pero wala namang reaksyon kung simpleng tao lang. Pero wag pa din kayong pakampante. Wala kayong kapitbahay dito. Kaya kapag may taong kumatok sa inyo, hindi man aswang, maaari naman na magnanakaw o masamang loob. Tugon ni Mang Puldo. Kagad din namang umalis ang matanda nang madala ang pinabigay ng tiyuhin. Para naman tayong patabaing baboy dito. Walang ginagawa. Nakakabagot. Wika ni Mario. Jesus, ang sabihin mo, gusto mo lang gumala. Mabuti nga pinadalhan tayo ng mga makakain ni Tiyo eh. Tsaka malaking tulong din tong lana. Mabuti pa siguro. Pumasok na tayo at ayusin muna natin tong mga pagkain. May nakita akong sabitan ng ulam sa kusina eh. Ilagay mo dun yung mga tuyo at daing para makaiwas sa daga. Utos ni Rudy. Alam mo, Insan, kahit naman gustuhin kong gumala, kung hindi ako nagkakamali, ilang kilometro din ang lalakarin para makarating sa bayan. Abay, hindi pa naman ako baliw para gawin yun. Mamaya kung ano pang makasalubong ko sa daan. Total 1 taon lang naman ang palugit ni Lolo sa atin. Tsatsagain ko na lang yun. Tugon ni Mario. Matapos makapag-ayos sa kusina, inikot nila ang buong tahanan. Siniguradong walang sira ang mga bintana at dingding. Magtatanghali na. Malamig pa din sa lugar ngunit bahagya nang numipis ang hamog sa paligid. Subalit nababalot pa din ang kakahuyan at wala ka masyadong makikita sa unahan. Hindi man klaro, pero may nakikita si Rudy na figura ng tao. Tila nakamasid sa kanila habang nagtatago sa puno. Dong, tara na. Pasok na tayo. Ayos na yan. Wala naman ang dapat gawin sa labas eh. Bilisan mo na, dali. Wika ni Rudy. Bakit ka ba nagmamadali? Ano na naman bang pakulo mo, pinsan? Tanong ni Mario. Basta dong, sumunod ka na lang. Huwag kang lilingon sa bandang kakahuyan ha. May nagmamasid sa atin. Tugon ni Rudy. Kaya nagmamadali namang pumasok si Mario. Maliwanag pa ng mga oras na yon. Pero kagad nang sinara ni Mario ang pinto at bintana. Dalawa ang pintuan nila. Isa sa harap at isa naman sa likod ng tahanan. Insan, total kakakain lang naman natin. Mamaya na lang ako magluluto ha. Pwede bang matulog muna ako? Ang sarap umidlip sa lamig ng panahon eh. Wika ni Mario. O sige, basta wag mo kalimutang ikandado yung pinto sa sala bago ka matulog ha. Mahirap na. Baka mapasok tayo na magnanakaw. Tugon ni Rudy. Maging ang binata. Nagpa siya din munang matulog dahil wala naman silang gagawin doon. Kundi kumain at matulog hanggang sa bumuti ang panahon. Pero mag-aalas 6 pa lamang ng gabi. Nakarinig na sila ng malakas at sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Napabalikwas si Rudy sa pagkakahiga. Habang si Mario naman napatakbo sa kwarto ni Rudy. Ano naman bang ginagawa mo dito, Mario? Maliwanag pa naman Ba't ka natatakot? Ang mabuti pa, tanungin mo kung sinong nasa labas. Baka si Aling Tekla lang yan.
Wika ni Rudy. Ngunit dahil ayaw kumilos ni Mario, magkasama silang lumabas sa kwarto ni Rudy. Marahan silang pumunta sa pinto habang si Mario naman kumuha ng pamalo. Tao ho? May tao ho ba dyan sa loob? Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Tao po. Wika ng babae habang kumakatok sa pintuan. Uy, pinsan, may babae sa labas. Anong gagawin natin? Bubuksan ko ba? Baka naman yan yung aswang at nililin lang tayo. Tanong ni Mario. Hindi ito makapagpasya kung bubuksan ba nila ang pinto o titiisin lamang nila ang pagmamakaawa ng babae. Subalit dala ng kuryosidad, sinubukan pa rin ni Rudy na buksan ang pinto. Ihanda mo lang yung pamalo mo, Mario, ha? Pag sinabi kong paluin mo kagad, ha? Wika ni Rudy. Bigla niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang napakagandang dalaga. Makikita ang takot sa mukha nito. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na sa panggagambala. Pero kung ako sa inyo, isasara ko na yung pinto bago pa makarating dito yung aswang. Wika ng dalaga. Teka. Sino ka ba? Bakit ka nandito? Tsaka anong aswang ba yung tinutukoy mo? Tanong ni Rudy. Oo nga. Sino ka ba? Tsaka paano kung may makakasiguro na hindi ikaw yung aswang? Baka mamaya, paglalim ng gabi, bigla mo kaming sunggaban. Pasensya na ho kayo ha. Pero mahal pa namin ang buhay namin. Dagdag ni Mario. Ngunit nakita ni Rudy ang rosaryong nakasabit sa leeg ng dalaga. Ako nga pala si Mercedes, tagapaglingkod ng simbahan. Pinuntahan ko yung buntis na residente dyan sa unahan kahapon para sana maabutan ng tulong. Kaso paggagat ng dilim, pinasok kami ng aswang sa loob ng kubo. Nakita ko mismo kung paano nilapa ng aswang yung buntis. Nagawa kong makatakas, pero naligaw naman ako. Nagbabaka sakali akong makakuha ng tulong. Parang awa nyo na, huwag nyo akong palabasin. Kung maaari hanggang umaga lang ako dito. Tsaka kung pwede sana, pakihatid na din ako sa simbahang kinabukasan. Maraming salamat sa inyo. Pagpapaliwanag ni Mercedes. Mario, halika dito. Kung hindi ako nagkakamali, madre ang kausap natin. Ang mabuti pa ipaghanda mo muna ng kape. Mayayari tayo kapag hindi natin siya tinulungan Baka malasin tayo kapag pinabayaan natin siya. Utos ni Rudy. Kagad namang kumilos si Mario at pinaghanda ito ng kape at makakain. Huwag kayong mag-alala. Bukas sasamahan namin kayo sa simbahan Bago lang din kami dito Itatanong na lang namin kay Aling Tekla yung daan papunta doon. Ang mabuti pa, magpahinga muna kayo dito. Antayin lang natin yung pinsang ko. Wika ni Rudy. Bagamat sanggano kung ituturing sa dating lugar, labis pa rin ang paggalang nito sa mga tao ng simbahan. Maraming salamat. Pagpalain kayo. Buong akala ko talaga aabutan na ako ng aswang. Maghapon na akong sinundan Maswerte akong tinulungan ako ng Panginoon Wika ni Mercedes. Doon lamang nakumpirma ni Rudy na totoong madre nga ang kaharap. Nang maihanda ni Mario ang kape para sa kanilang tatlo at kaunting makakain, nagpakilala naman ang magpinsan sa madre. Ako nga po pala si Rudy.
Ito naman yung pinsang kong si Mario. Pinadala kami dito sa lugar ng lolo namin para maging responsable at maghanap buhay. Kaso sa sama ng panahon, dito muna kami sa bahay hanggang bumuti yung lagay ng panahon. Wika ni Rudy. Ikinagagal akong makilala kayong dalawa. Salamat muli sa pagpapatuloy niyo. Tugon ni Mercedes. Subalit 8:00 pa lang, nag-umpisa na ang pagkatok sa labas ng tahanan. Mario, yung mga pamalo natin ihanda mo. Mukhang kailangan nating kumilos. Hindi tayo titigilan yan Wika ni Rudy. Kagad namang kumilos ang pinsan habang si Mercedes naman nasa gilid ng tahanan at makikita ang takot sa muka. Mario, dating gawi. Bubuksan ko at kapag sinabi kong paluin mo, itodo mo Wika ni Rudy. Tumango naman si Mario. Marahang pinakiramdaman ni Rudy ang pinto. Inantay na muling kumatok ang nilalang sa labas. Nadidinig ni Rudy ang pag-angil ng nilalang. Sumenyas ito kay Mario kasabay ng biglaang pagbukas. Kumpirmado, aswang nga ang nasa pinto. Mabagsik ang itsura. Mabaho at nakakapangilabot. Sasakmali na sana ito si Rudy. Ngunit sumigaw ito at tumalon patalikod. Mario, paluin mo na! Buong pwersang ipinalo ni Mario ang solidong kahoy sa ulo ng aswang. Tinamaan niya ito at nagkalat ang dugo ng nilalang. Hindi pa nakontento si Mario. Ilang beses pa niya itong pinukpok sa ulo hanggang sa mawalan ng malay ang aswang. Yan ang bagay sa'yo, aswang! Magmumura sana si Mario. Ngunit naalala niyang may madre sa loob ng tahanan. Marahang bumangon si Rudy at nilapitan ang aswang sa pinto. Mercedes, ito ba yung humahabol sa inyo? Tanong ni Rudy. Marahan namang lumapit si Mercedes. Hindi yan. Babae yung humahabol sa akin Sa pagkakatanda ko, 2 aswang ang sumugod sa kubo. Pero yung humabol sa akin, babaeng puti ang buhok at naglalaway ng sobra. Tugon ni Mercedes. Sa mga sinabi ng madre, nasindak si Rudy. Ang ibig sabihin lang, maaaring may iba pang aswang na pumunta sa tahanan. Anong gagawin natin dito sa katawan, pinsan? Tanong ni Mario. Ano pa ba? Tulungan mo ko. Susunugin natin yan. Total wala naman na yatang ambon Kumuha ka ng lumang kahoy sa baba. Sabi ng kaibigan ko, kailangan sunugin ang katawan ng aswang para hindi na mabuhay ulit. Tugon ni Rudy. Matapos masunog ang bangkay, kaagad bumalik ng bahay ang magpinsan. Mario, nakasara na ba lahat? Siguradong babalikan tayo ng mga kasamahan niyang aswang. Ipagdasal na lang natin na huwag tayong puntahan ngayong gabi. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo tatagal Wika ni Rudy. Nagahalo ang takot at pagod sa binuhat na aswang. Maging si Mario, mukhang ganun din ang nararamdaman. Naisara ko na lahat, pinsan. Sister, ang mabuti pa, sa loob na muna kayo ng kwarto magpahinga. Dito lang po kami sa sala magbabantay. Wika ni Mario. Alam niyo na palang madre ako. Pero wag kayo maasiwa Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mercedes. Dito lang ako sa sala kasama niyo.
Tugon ni Mercedes. Hindi makatulog ang tatlo, kaya napagpasyahan na lamang nila na mag-usap ng mga bagay-bagay. Hanggang sa sumapit ang 3:00 na madaling araw. At nakuha niyo pang magkwentuhan matapos niyong paslangin itong anak ko. Magbabayad kayo. Sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko kayo napapatay. Wika ng aswang sa labas ng tahanan. Nakilala naman ni Mercedes ang boses nito. Siya yung aswang na humhabol sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Wika ni Mercedes. Aba, akalain mo ba naman? Napakaswerte ko sa araw na ito. Narito ang dalagang madre na kanina ko pa hinahanap. Nadidinig nila ang pagtawa ng nilalang habang pinipilit silang pasukin sa tahanan. Paikot-ikot lamang ito at naghahanap ng mapapasukan. Mario, maghanda ka. Siguradong pilit niyang papasok. Kumuha ka ng kumot at panali. Wika ni Rudy. Nagtataka man si Mario kung ano ang nasa isipan ng pinsan. Sinunod pa rin niya ang utos nito. Pinsan, ito na yung pinapakuha mo. Ano bang plano mo dyan? Tanong ni Mario. Basta, hawakan mo yung tali. Mercedes, sa gilid ka lang ha. Siguradong ikaw ang unang susugurin niyan kung sakali makapasok. Tugon ni Rudy. Maya-maya pa, natahimik sa labas hanggang sa bigla na lang nawasak ang pinto. Tumambad sa kanila ang aswang. May maliit itong pakpak at itim na balat. Nakakapangilabot ang boses at hinahanap si Mercedes. Tama ang hinala ni Rudy. Nang makita ng nilalang ang madre, kagad niya itong sinugod. Ngunit hindi niya napansin ang patibong na ginawa ni Rudy. Mario, yung tali, bilisan mo! Sigaw ni Rudy. Kasabay ng paglibot ng tali sa aswang para hindi ito makakilos. Subalit patuloy lamang sa pagpupumiglas ang nilalang. Anong gagawin natin, pinsan? Mukhang makakawala pa to. Tanong ni Mario. Sandali nga, nag-iisip pa ako eh. Yung kwarto sa dulo, buksan mo. Di ba nakabarikado yung bintana nun? Tugon ni Rudy. Nang mabuksan ito, hinila nila doon ang aswang. Pagkatapos isinara ang pinto at tinali ang kandado sa labas. Kagad hinarangan ng mga kahoy. Anong balak mong gawin dyan sa aswang? Ba't mo naman kinulong sa kwarto? Ano yan gagawin mong alaga? Paano kapag nakalabas yan? Tanong ni Mario. Hindi ko alam. Kesa naman atakihin ulit tayo. Tawagin na lang natin sila Aling Tekla mamaya. Hintayin nating magbukang liwayway. Itanong natin sa kanya ang pwedeng gawin dyan. Tugon ni Rudy. Nadidinig pa ng tatlo ang pagsigaw ng nilalang mula sa loob ng kwarto. Pakawalan niyo ako dito. Papatayin ko kayo. Palabasin niyo ako. Sigaw ng aswang. Pinsan, sira ulo pala tong aswang eh. Gusto niyang pakawalan natin siya. Tapos sasabihin niyang papatayin niya tayo pag nakalabas siya. Ay, pasensya na Mercedes ha. Wika ni Mario. Nanatili lamang si Rudy sa labas ng pinto. Kung sakali mang makalabas ito, kagad niyang uundaya ng palo.
Walang magawa ang nilalang kundi magwala. Hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Pumunta na si Mario kay Aling Tekla at sinabi ang nangyari. Nagsama naman ng tanod ang matanda bago pumunta sa tahanan. Nawala na ang pagsigaw ng nilalang mula sa loob ng kwarto. Pagkabukas ng tanod, naroon ang aswang at nakahandusay sa sahig. Hindi nila maintindihan, subalit tila sa kalikutan nito. Pumulupot sa leeg niya ang taling inilagay ni Rudy na naging sanhi ng kamatayan. Nabalitaan ito ng tiyuhin ni Rudy. Kagad namang pumunta si Tio Mitoy sa lugar para masiguradong ligtas ang mga pamangkin. Mukhang totoo nga ang sinabi ng lolo niyo tungkol sa inyo. Mahirap kayong awatin. Sinong makapagsasabing mapapatay niyo ang dalawang aswang na nanggagambala sa baryo? Ang mabuti pa siguro, doon na kayo sa bahay at baka may mangyari na namang kababalaghan dito. Wika ng tiyuhin. Natawa naman ang magpinsan. Bigla silang nakilala sa baryo bilang mga sigang mamamatay aswang. Naging patuloy naman ang pagbisita ni Mercedes sa kanila. Matapos ang mga nangyari, natuto muli silang magsimba at lumapit sama. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Nakabalik na sila sa sariling lugar. Baon ang mga alaala at disiplinang natutunan sa probinsya. At nang minsang tumira sa lumang bahay at maranasan ang katok ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.